Sana magkita pa kami ulit. Hanggang buhay pa kami kasi yung buhay natin, pinahiram lang natin dito sa Panginoong Diyos. Habang nandito pa tayo, kailangan kong mahanap siya kung ano bang sitwasyon niya ngayon. Ganyan. Kasi hindi naman siguro mahirap mahalin uli. Pero ina ko pa rin siya. Iniwan ako doon sa lula at lola ko. Yun, pumunta sila ng Maynila. Hindi ko na naalam na yung iniisip ko na ina, yun na ang lula at lolo ko. Titingin na lang ako litrato niya kasi may litrato naman ako sa kanya eh. Tsaka kamukha rin siya sa pangalawa kong anak. Ayun, doon na lang ako titingin na gusto ko siya. Nagsisisi talaga ako na hindi ko siya naisama dito sa Maynila. Gusto ko nga pumunta ng Davao eh, para magkita kami. Ang mahal naman ng pamasahe. Tsaka yung mga anak ko dito, hindi ko rin maiwanan kasi may mga trabaho. Walang mag-asikaso. Nakakita ako na yung lumilipad sa langit. Sabi, mag-wish nga daw. 3 wish ko nga noon eh, na magkita ko siya. Dito ba yung bahay ni Amparo Albiola? Pasok na. Ang tawa mo naman. Gaano nga ba kasakit ang lumaki na walang ina? Gaano kahirap ang mabuhay na walang gabay? Ito ang kwento ni Alan at kung paano niya muling natagpuan ang ilaw ng kanyang buhay. Tatlong taon nang namamasukan bilang utility sa opisinang ito sa Cebu si Alan, 36 years old. Mga bubong daw ang ekspertong-eksperto na niyang nireretoke. Tapal king kung siya'y tawagin. Wala raw kasing butas na nakakalusot sa kanya. Pero isang butas ang hindi niya matapal-tapalan, ang puwang sa kanyang puso. Dulot ito ng mahigit 20 taon na pagkawalay niya sa kanyang ina. Sana magkita pa kami ulit. Hanggang buhay pa kami kasi yung buhay natin, pinahiram lang natin dito sa Panginoong Diyos. Habang nandito pa tayo, kailangan kong mahanap siya kung ano bang sitwasyon niya ngayon. Ganyan. Kasi hindi naman siguro mahirap mahalin uli. Pero ina ko pa rin siya. Ang batayan na lang ni Alan sa kanyang nakaraan, ang mga kwento ng kanyang lolo't lola. Iniwan daw ng isang Hapon sa Davao ang kanyang ina matapos itong mabuntis. Hindi raw matanggap ng kanyang ina ang mga nangyari at si Alan daw ang tila paalala sa madilim na kabanatang yon ng buhay ng kanyang ina. Dahil dito, Iniwan ako doon sa lula at lola ko. Yun, pumunta sila ng Maynila. Hindi ko na naalam na yung iniisip ko na ina, yun na ang lula at lolo ko. nagkaroon naman daw silang mag-ina ng tsansang magkita at magkakilala nung siya'y 10 taong gulang. Pero laking gulat niya na may iba na pala itong pamilya. Dumating yung pagkakataon na umuwi sila sa Davao. May dala ng yung isang babae na anak nila. Kaya doon tinatawag ko na manang kasi hindi ko naman alam kung siya ba yung ina ko talaga. Nung lumaon, muli rin silang pinaghiwalay ng pagkakataon. At tila nagkasunod-sunod ang malas ni Alan dahil hindi nagtagal, pumanaw naman ang kanyang lolo't lola. Pakiramdam ni Alan, nag-iisa na lang siya. Higit lalo nung araw ng kanyang kasal. Pero sadyang ang sugat, kayang paghilumin ng panahon. Ngayong pamilyado na si Alan, nasapawan daw ng pananabik ang nooy sama niya ng loob sa kanyang ina. At ang talagang nag-udyok kay Alan na hanapin ang kanyang ina, ang kanyang mga supling. Ayon kay Alan, Amparo Albiola ang buong pangalan ng kanyang ina. Malaki raw ang pagkakahawig nilang mag-ina base sa kwento pa ng kanyang lolo't lola.
Nakapag-asawa rin daw ito ng isang nagngangalang Eduardo Lim. At ang huling balita ni Alan, nakatira ang mga ito sa Cabuyao, Laguna. Nung gabi ring yun, lumipad kami mula Cebu City papuntang Maynila. Sa pagkakataong ito, iba raw ang pakiramdam ni Alan. Kinakabahan ako, baka magkikita na kami bukas. Kinabukasan, maagang nagising si Alan ni hindi na nga ito nagpalit pa ng damit. Kung pwede lang hatakin ni Alan ang oras, ginawa na siguro niya. Makarating lang agad sa Cabuyao, ang lugar kung saan di manoy nakatira ang kanyang ina. Hindi nagbabago yung mukha niya. Matatandaan ko pa rin yun. Una naming sinadyang munisipyo ng Cabuyao. Kukumpirmahin namin kung dito nga sa bayang ito nakatira ang nanay ni Alan na si Amparo. Ito yung Amparo Alviola Lim. Tapos ang address niya dito sa 10364 Bagong Silang, Barangay Sala, dito sa Cabuyao. Positibo, rehistradong botante nga ng bayang ito ang isang Amparo Lim. Ito po siya. Yun na. Sigurado na ako dyan. Agad-agad, tinungo na namin ang Barangay Sala. Parang kamukha ko lang yan eh. Kaya nga na, pag unang kita ko lang, kumukutob na yung ano ko na talagang totoo na yung, yun ang nanay ko. Kasama ang ilang barangay official, tinahak namin ang daan papunta sa bahay ni Amparo. Magaan na yung feeling natin. Parang gusto ko nang yakapin. Kahit alam naming sabik na si Alan sa posibleng pagkikita nilang mag-ina, iniwan muna namin siya sa sasakyan. Baka kasi mabigla si Amparo sa hatid naming balita. Ano ang bahay ni Amparo? Sa kabila po. Sa nanay ko po. At tiyempong kapatid pa niya sa ina ang kanyang nasalubong. Kuya, Amparo ano po? Lim. Pwede niyo po ba kami samahan niya? Amparo Lim, no? Mabilis namang natunton ang tirahan ng ina ni Alan. Tanghali po. Nay, pwede po magtanong? Sino po ba si Amparo Alviola Lim? Dito namin nalaman na matagal na panahon na rin palang inaasam-asam ni Amparo na makita ang kanyang panganay. Titingin na lang ako litrato niya kasi may litrato naman ako sa kanya eh. Tsaka kamukha rin siya sa pangalawa kong anak. Ayun, doon na lang ako titingin na gusto ko siya. Aminado si Amparo, malaki ang kanyang pagkukulang sa anak na iniwan niya noon sa Davao. Nagsisisi talaga ako na hindi ko siya naisama dito sa Maynila. Gusto ko nga pumunta ng Davao eh, para magkita kami. Ang mahal naman ng pamasahe. Tsaka yung mga anak ko dito, hindi ko rin maiwanan kasi may mga trabaho. Walang mag-asikaso. Panay na raw ang panalangin ni Amparo na makita ang anak. Ultimo nga sa mga shooting star at bulalakaw. Ito raw ang hiniling niya. Nakakita ako na yung lumilipad sa langit. Sabi, mag-wish nga daw. 3 wish ko nga noon na magkita ko siya. Dari, asa mo na ni, Lupita? Ilang sandali pa, ang pinakahinihintay na sandali ng mag-ina. Dito ba yung bahay ni Amparo Alviola? Pasok na. Tawa mo naman. Nakakatuwang mainit din ang naging pagtanggap kay Alan ni Eduardo, ang asawa ni Amparo. Na ginawa ko ito para lang tayo magkasama uli. Labis na kagalakan ang maaaninag sa mukha ni Alan. Ito na siguro ang pinakapruweba na patawad na niya ang kanyang ina. Oh, kamukha, di ba? Baka Hindi na kayo bumalik. Oh, yun. mahirap nga pagbalik na ang layo na napamasahe. Tapos nabalita ako, nasa Cebu ka na. Pero walang problema yun, walang problema. Yung ano natin ngayon na nagkakita-kita tayo muli. Agad na ibinida ni Alan sa ina ang kanyang asawa at mga anak. Ito yung misis ko, ito yung panganay, pangalawa. Ito yung pangatlo. Babae. Babae ang pangatlo. Sa sobrang kasiyahan, hindi na rin ito naiwasan pang magbiro. Ngayon, tingnan mo, si Sharon yan. Anong taon niya? Anong ano? Sharon Kumota. Ha? Yan, yun ang misis ko. Oo. Yun ang pinakamaganda sa loob ng Puso mo. puso ko. Yun.
Kakaibang kislap ang sumisilip sa mata ni Alan habang kausap ang kanyang ina. Ito na nga marahil ang pinakamaligayang sandali sa kanyang buhay. Simula na rin daw ito ng regular nilang komunikasyon. Dati sa panaginip lang daw niya nakakasama ang kanyang ina, pero ngayon, gising na siya at ang minsay suntok sa buwan na pangarap. Ngayon, isa nang nagdudumilat na katotohanan. Sa wakas, natapalan na ni Alan ang lahat ng mga butas at kakulangan sa kanyang buhay. Totoo na itong nakaharap yung nanay ko kasi nakita ko naman. Nandito na sa tapad ko ngayon. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam niyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang